Sa video na ito, malalaman mo kung bakit napakaraming senior ang nakahiga sa kama, pagod na pagod, pero gising na gising pa rin. Kung bakit humihinto sa epekto ang mga pampatulog paglipas ng panahon. At kung bakit hindi sira ang katawan mo, kulang lang ito sa tamang mga senyales. Kung ikaw ay lampas 60 at nagigising ka sa pagitan ng 1 at 4, hindi aksidente ang video na ito. Kung mabigat ang mata mo pero alerto ang isip mo, para sa iyo ang mensaheng ito. At kung pagod ka nang magkunwaring maayos ang tulog mo kahit hindi naman, manatili ka, dahil ang maririnig mo ay maaaring magbago ng tulog mo simula ngayong gabi. Hindi ito tungkol sa mahiwagang pagkain. Hindi ito tungkol sa uso. Ito ay tungkol sa kung paano ang mga tiyak na prutas, kapag ipinares sa mga tiyak na pampalasa, ay direktang nakikipag-usap sa iyong utak, mga ugat, at blood sugar, at pinipilit ang katawan mo na pumasok sa totoong pahinga. Maling paraan ang pagkain ng prutas ng karamihan sa mga senior. Maling paraan din ang paggamit nila ng pampalasa. At ang pagkakamaling iyon ang tahimik na nagnanakaw ng tulog mo gabi-gabi. Manatili hanggang dulo ng video na ito dahil ang huling mga kombinasyon ang tahimik na inirekomenda ng mga eksperto sa tulog para sa mga senior na masyadong maagang nagigising, uri ng problema sa tulog na hindi kayang ayusin ng mga tableta. Bago tayo magpatuloy, magkomento sa ibaba kung saan ka nanonood. Bansa mo, lungsod mo, ipaalam mo. At kung naniniwala ka na mas mabuti ang natural na solusyon kaysa tableta, mag-type ng Waya sa comment section ngayon din. Mag-subscribe din sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. May isang dahilan lang kung bakit umiiral ang channel na ito, para protektahan ang kalusugan ng mga senior gamit ang katotohanan, hindi hula. Ngayon, makinig kang mabuti. Ang mahinang tulog pagkatapos ng 60 ay hindi lang tungkol sa pagod. Pinapahina nito ang memorya. Pinapataas ang blood sugar. Binibigatan ng kidneys. Pinapabilis ang pagtanda. At ito ang bihirang sabihin ng mga doktor, alam pa rin ng katawan mo kung paano matulog. Kailangan lang nito ang tamang nutritional signals sa tamang oras. Sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa iyo. Bakit ang prutas lang ay pwedeng magpalala ng tulog? Bakit hindi sapat ang pampalasa lang? At bakit ang tamang pagsasama ng dalawa ay kayang pakalmahin ang mga ugat ng mas mabilis kaysa tableta? Kung ang tulog ang pinakamalaking problema mo sa kalusugan ngayon, mag-type ng Waya sa comments. Huminga ng malalim. Mag-focus. At dumiretso na tayo sa katotohanan. Pagkatapos ng edad na 60, hindi basta-basta nagbabago ang tulog. Nagbabago ito dahil nagbabago ang kemikal ng katawan. Maraming senior ang sinisisi ang sarili. Iniisip nila, siguro ganito na talaga kapag matanda. Hindi totoo iyon. Ayon sa mga siyentipiko sa tulog at mga eksperto sa kalusugan ng matatanda, may 3 paunahing pagbabagong biolohikal na nangyayari habang tayo ay tumatanda, at bawat isa ay direktang sumisira sa tulog. Una, biglang bumababa ang melatonin. Ang melatonin ang hormone na nagsasabi sa utak mo, gabi na. Oras na para magpahinga. Noong bata ka pa, madaling ilabas ito ng katawan. Pagkatapos ng 60, humihina at nahuhuli ang signal na ito. Kaya maraming senior ang inaantok ng maaga sa gabi. Pero biglang nagigising sa hating gabi o 3, yes, gising na gising. Kung ikaw ito, mag-type ng Waya sa comments. Ikalawa, nagiging marupok ang kontrol ng blood sugar sa gabi. Kahit ang malulusog na senior ay nakakaranas ng tahimik na pagtaas ng asukal habang natutulog. Malinaw ang paliwanag ng mga eksperto sa metabolismo ng pagtanda. Kapag tumaas ang blood sugar sa gabi, lumilipat sa alert mode ang utak. Iniisip ng katawan na may problema. Tumataas ang stress hormones. Napuputol ang tulog. Ito ang dahilan kung bakit may mga senior na nagigising na balisa, pawisan, o hindi mapakali, kahit wala namang kinain na matamis. Kung nagigising ka ng walang malinaw na dahilan, mag-comment ng Waya. Ikatlo, at ito ang bihirang pag-usapan, tumataas ang chronic inflammation habang tumatanda.
Iniinis ng inflammation ang mga ugat, mga kasukasuan, mga organ sa pagtunaw, pati ang utak. Ang mababang antas ng inflammation na ito ang nagpapanatili sa katawan sa standby mode sa halip na malalim na pahinga. Kinukumpirma ng mga doktor na hindi mangyayari ang deep sleep sa isang inflamed na katawan. Ngayon, ito ang matigas na katotohanan. Hindi inaayos ng mga pampatulog ang mga problemang ito. Pinapatahimik lang nila ang utak. Kaya maraming senior ang mababaw ang tulog. Nagigising na lutang. Pagod pa rin kinabukasan. Kailangang dagdagan ang dose paglipas ng panahon. Kung uminom ka na ng pampatulog pero hindi ka pa rin nakaramdam ng pahinga, mag-type ng maya ngayon din. Dito nagiging makapangyarihan ang nutrisyon. May mga prutas na tumutulong ibalik ang melatonin pathways. May mga pampalasa na nagpapatatag ng blood sugar at nagpapakalma ng inflammation. Pero gumagana lang ito kapag tama ang paggamit at sa tiyak na kombinasyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga senior na mas mahimbing ang tulog sa simpleng pagkain, habang ang iba ay mas sumasama ang tulog kahit pareho lang ang kinakain. Kung nagsisimula mo nang maunawaan kung bakit nagbago ang tulog pagkatapos ng 60, pindutin ang thumbs up. At siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya, dahil ang ibinabahagi namin dito ay hindi pangkalahatang payo. Ito ay katotohanan para mismo sa mga senior. Ngayong alam mo na kung bakit nasisira ang tulog pagkatapos ng 60. Pag-usapan naman natin ang susunod na malaking pagkakamali, kung bakit hindi sapat ang prutas lang. Manatili ka. Maraming senior ang sinasabihan, kumain ka ng prutas sa gabi. Healthy yan. Pero walang nagsasabi kung paano, kailan, at kasama ng ano. Ito ang dahilan kung bakit ang prutas lang ay madalas nagpapalala ng tulog sa halip na magpaganda nito. Magpakatotoo tayo. Kung talagang solusyon ang prutas sa problema sa tulog, matagal nang mahimbing ang tulog ng mga senior sa buong mundo. Pero hindi iyon ang nangyayari. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon at pagtulog, ang prutas na mag-isa ay maaaring tahimik na kumontra sa tulog ng senior sa 3 delikadong paraan. Una, pinapataas ng prutas ang blood sugar, kahit natural na prutas pa. Pagkatapos ng edad na 60, mas mabagal nang magproseso ng asukal ang katawan sa gabi. Napupunta ang asukal sa dugo at nagpapadala ng mensahe sa utak, magising ka. Ang resulta, mabagal at mababaw na tulog. Maagang paggising. Mabilis at magulong pag-isip. Kung kumain ka na ng prutas sa gabi at bigla kang nagising makalipas ang ilang oras, mag-type ng maya sa comments. Ikalawa, pinadadami ng prutas ang pag-ihi sa gabi. Ang prutas ay may tubig at natural na asukal na humihila ng likido papunta sa pantog. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang paulit-ulit na nagigising para umihi kapag kumain ng prutas sa gabi. At kapag nagising ka na, mas mahirap nang makabalik sa tulog. Kung istorbo sa tulog mo ang pagbangon sa banyo sa gabi, mag-comment ng laya. Ikatlo, pinapagana ng prutas ang pagtunaw, hindi ang pahinga. Naglalaban ang digestive system at ang nervous system. Kapag abala ang pagtunaw, imposible ang malalim na tulog. Kinukumpirma ito ng mga sleep doctors. Kailangang kalmado ang katawan, hindi abala, para makapasok sa tunay na pahingang tulog. Ngayon, ito ang pinakamahalagang punto, makinig kang mabuti. Hindi kalaban ang prutas. Ang pagkakamali ay ang pagkain ng prutas ng mag-isa. Kapag ipinares ang prutas sa tamang pampalasa, may makapangyarihang nangyayari. Bumabagal ang pagsipsip ng asukal. Gumaganda ang insulin response. Kumakalma ang mga ugat. Bumababa ang inflammation. Hindi ito tradisyon. Ito ay biochemistry. Ipinaliliwanag ng mga eksperto sa functional nutrition na ang mga pampalasa ay parang mga switch, kinokontrol nila kung paano kikilos ang pagkain sa loob ng katawan. Kaya, ang parehong prutas ay pwedeng magpagising sa isang senior. At makatulong sa tulog ng isa pa, depende sa kombinasyon. Kung may saysay ito sa'yo, pindutin ang thumbs up.
At kung may bago kang natutunan ngayon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Itinayo ang channel na ito para protektahan ang mga senior laban sa mga tahimik na pagkakamali sa kalusugan. Ngayong naiintindihan mo na kung bakit hindi sapat ang prutas lang. Dumiretso na tayo sa mga kombinasyong talagang gumagana, simula sa isa na sabay na nagpapakalma ng mga ugat at kalamnan. Manatili ka. Dumiretso na tayo sa unang makapangyarihang kombinasyon, saging at kanela. Gumagana ang kombinasyong ito hindi dahil masarap ito, kundi dahil direkta nitong tinatarget ang nervous system, ang tunay na bantay ng tulog. Ang saging ay mayaman sa magnesium at potassium, dalawang mineral na sinasabi ng mga sleep experts na critical para sa mga senior. Pinaparelax ng magnesium ang naninigas na kalamnan. Pinipigilan ng potassium ang pulikat sa binti at maling pagputok ng mga ugat sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng pagluwag ng katawan ilang sandali matapos kumain ng saging. Pero ito ang problema. May natural na asukal din ang saging. At pagkatapos ng edad na 60, hindi na ito pinoproseso ng katawan sa parehong paraan. Sa halip na suportahan ang tulog, ang saging na mag-isa ay maaaring magtaas ng blood sugar, mag-trigger ng insulin, magpagising sa utak makalipas ang ilang oras. Kung kumain ka na ng saging sa gabi at bigla kang nagising, mag-type ng Laya sa comments. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng kanela. Ayon sa mga eksperto sa metabolismo at hormones, ang kanela ay pinapabagal ang pagsipsip ng asukal sa dugo. Pinapaganda ang insulin sensitivity. Pinipigilan ang pagtaas ng asukal sa gabi. Pero hindi lang iyon. Ang kanela ay nagpapakalma ng sobrang aktibong mga ugat. Nagpapabuti ng sirkulasyon. Nagpapababa ng inflammation na nakakairita sa sleep pathways. Kapag pinagsama ang saging at kanela, gumagana sila bilang isang balansing sistema. Pinaparelax ng saging ang katawan. Kinokontrol ng kanela ang asukal at pinapakalma ang utak. Ang resulta, mas kaunting pulikat sa binti. Mas kaunting pag-ikot-ikot sa kama. Mas matatag at mas malalim na tulog. Makinig kang mabuti, mahalaga kung paano mo ginagamit ang kombinasyong ito. Hindi ito panghimagas. Hindi ito malaking serving. Pinakamainam na paraan para sa mga senior. Kalahating hinog na saging. Isang maliit na kurot ng kanela, hindi isang kutsara. Inumin o kainin 60 minuto bago matulog. Ang oras na ito ay nagbibigay daan sa katawan na masipsip ang sustansya nang hindi ina-activate ang pagtunaw habang natutulog. Kung sa tingin mo mali ang paraan ng pagkain mo ng saging sa gabi, mag-comment ng Laya. Pindutin ang thumbs up kung nagulat ka sa impormasyong ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na mga kombinasyon ay mas malalim pa, lalo na para sa mga senior na nagigising dahil sa problema sa tiyan, pananakit ng katawan, o magulong isipan. Ngayon, dumako na tayo sa susunod na makapangyarihang pairing, isa na tahimik na inaayos ang tulog sa pamamagitan ng pagpapagaling ng bituka. Ngayon, pag-usapan natin ang isang problema sa tulog na hindi namamalayan ng maraming senior, stress sa pagtunaw. Kapag hindi komportable ang tiyan mo sa gabi, hindi papayagan ng utak mo ang malalim na tulog. Kahit gaano ka pa kapagod. Dito nagiging makapangyarihan ang kombinasyon ng papaya at luya. Ang papaya ay hindi lang basta prutas. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan ng pagtunaw, ang papaya ay may natural na enzymes na tumutulong sa banayad na pagbasag ng pagkain, lalo na ng protina. Para sa mga senior, mahalaga ito dahil bumabagal ang pagtunaw habang tumatanda. Kapag bumagal ang pagtunaw, mas matagal na nanatili ang pagkain sa tiyan. Dumadami ang hangin o kabag. Tumataas ang acid reflux. Tumataas ang pressure sa tiyan. Ang pressure na ito ay nagpapadala ng stress signals sa nervous system. Ito ang dahilan kung bakit may mga senior na nagigising sa gabi na namamaga ang tiyan. Hindi comfortable. Parang hinihingal. O hindi mapakali kahit walang malinaw na dahilan.
Kung pamilyar ito sa'yo, mag-type ng waya sa comments. Ngayon, idagdag natin ang luya. Ang luya ay isa sa pinaka-pinag-aralang pampalasa sa tradisyonal at modernong medisina. Nagkakaisa ang mga eksperto na ang luya ay nagpapababa ng inflammation sa bituka. Pinapabilis ang paglabas ng laman ng tiyan. Pinapakalma ang spasms ng bituka. Binabawasan ang acid reflux sa gabi. Pero ito ang hindi alam ng marami. Pinapaganda rin ng luya ang sirkulasyon at nerve signaling na tumutulong sa katawan na lumipat mula sa alert mode papunta sa rest mode. Kapag pinagsama ang papaya at luya, nagiging maayos ang pagtunaw. Bumababa ang pressure sa tiyan. Kumukonti ang inflammatory signals. Kumakalma ang nervous system. At kapag kumalma ang bituka, kusang lumalalim ang tulog. Lalong kapaki-pakinabang ang kombinasyong ito para sa mga senior na nagigising pagkatapos ng mabibigat na hapunan. Hindi komportableng humiga ng tuwid. Nagigising sa pagitan ng 12 at 3 yan. Kung naapektuhan ng pagtunaw ang tulog mo, mag-comment ng "Fai ka ngayon din." Makinig kang mabuti, mahalaga ang dami at oras. Tamang paraan para sa mga senior. Isang maliit na hiwa ng hinog na papaya. Ilang maninipis na hiwa ng sariwang luya o isang kurot ng pulbos na luya. Inumin o kainin 10 minuto bago matulog. Binibigyan nito ang katawan ng sapat na oras para matunaw ang pagkain bago magsimula ang tulog. Hindi ito pang merienda sa hating gabi. Ito ay reset ng pagtunaw. Kung may mahalaga kang natutunan, pindutin ang thumbs up. At tandaan na mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na bahagi ay tutok sa pagpapakalma mismo ng utak, lalo na para sa mga senior na ayaw tumigil ang isip sa gabi. Manatili ka. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang problema sa tulog na tahimik na pinagdadaanan ng maraming senior, utak na ayaw bumagal. Pagod na ang katawan mo. Mabigat na ang mga mata mo. Pero paulit-ulit pa ring bumabalik ang mga alaala, alalahanin, plano, at isipin. Malinaw ang sinasabi ng mga eksperto sa pagtulog. Ang sobrang aktibong utak ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maagang nagigising ang mga senior o hirap nang makabalik sa tulog. Dito nagiging napakalakas ang kombinasyon ng mansanas at clove. Simulan natin sa mansanas. Ang mansanas ay may natural na fiber at antioxidants, lalo na ang compound na tinatawag na quercetin. Ayon sa mga neurologist, tinutulungan ng quercetin na protektahan ang brain cells laban sa oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng mental overactivity sa gabi. Tumutulong din ang mansanas na patatagin ang blood sugar, na kritikal dahil ang pabago-bagong asukal sa dugo ay nagpapanatiling alerto sa utak sa halip na kalmado. Ngayon, pag-usapan natin ang clove. Ang clove ay hindi lang pampalasa sa kusina. Mayroon itong makapangyarihang compound na tinatawag na eugenol. Ayon sa mga mananaliksik ng nervous system at pagtanda, ang eugenol ay nagpapakalma ng sobrang aktibong nerve signals. Nagpapababa ng oxidative stress sa utak. Tumutulong sa pag-regulate ng neurotransmitters na may kinalaman sa tulog. Sa simpleng salita, sinasabi ng clove sa utak, ligtas ka na. Pwede ka nang magpahinga. Kapag pinagsama ang mansanas at clove, may mahalagang nangyayari. Nakakatanggap ang utak ng tuloy-tuloy na enerhiya, hindi bigla ang sugar spikes. Bumabagal ang nerve firing. Kumukonti ang ingay ng isip. Mas nagiging madali ang paglipat papunta sa tulog. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mga senior na maagang nagigising at hindi na makatulog ulit. Nakakaranas ng magulong pag-iisip sa gabi. Pagod na pagod sa isip pero hindi makapagpahinga. Kung ang isip mo ang nagpupuyat sa'yo, mag-type ng waya sa comments. Ngayon, makinig kang mabuti kung paano ito gamitin ng tama. Pinakamainam na paraan para sa mga senior. Ilang maninipis na hiwa ng mansanas, hindi isang buong mansanas. Isang piraso ng clove na bahagyang dinurog o ibinabad. Inumin o kainin 60 hanggang 70 minuto bago matulog.
Binibigyan ito ng oras ang mga pampakalmang sangkap na gumana bago ka humiga. Huwag sosobra. Ito ay para pakalmahin ang utak, hindi para pakainin ito. Kung may saysay ito sa'yo, pindutin ang thumbs up. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil sa susunod na bahagi, mas lalalim pa tayo, tutok naman sa inflammation at pananakit, na tahimik na sumisira sa tulog ng maraming senior. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan natin ang uri ng problema sa tulog na bihirang naayos ng gamot, sakit at inflammation. Maraming senior ang hindi nagigising dahil sa inday o stress. Nagigising sila dahil masakit ang katawan. Pananakit ng kasukasuan. Matigas na tuhod. Masakit na balikat. Hindi komportableng ibabang likod. Kinukumpirma ng mga sleep specialists ito. Hindi ka mananatiling tulog kung inflamed ang katawan mo. Dito nagiging makapangyarihan ang kombinasyon ng mangga at luyang dilaw. Simulan natin sa mangga. Ang mangga ay may natural na antioxidants, vitamin E, mga sangkap na tumutulong sa paggawa ng serotonin. Ang serotonin ay isang pampakalmang kemikal sa utak na tumutulong sa katawan na mag-relax bago matulog. Pero hindi sapat ang mangga kung mag-isa dahil may natural na asukal pa rin ito. Dito binabago ng luyang dilaw ang buong epekto. Ang luyang dilaw ay may curcumin, isa sa pinaka-pinag-aralang natural na anti-inflammatory compounds. Ayon sa mga eksperto sa pagtanda at kalusugan ng kasukasuan, ang curcumin ay nagpapababa ng inflammation sa kasukasuan. Pinapakalma ang pain signals. Binabawasan ang oxidative stress. Sinusuportahan ang ginhawa ng mga ugat. Kapag pinagsama ang mangga at luyang dilaw, bumababa ang epekto ng asukal. Humuhupa ang inflammation. Kumakalma ang pain signals. Lumalalim ang tulog. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mga senior na nagigising dahil sa pananakit ng kasukasuan. Paikot-ikot sa kama dahil sa paninigas. Mas sumasakit ang katawan kapag malamig ang gabi. Kung ang sakit ang pumipigil sa tulog mo, mag-type ng "waya" sa comments. Makinig kang mabuti, napakahalaga ng tamang dami. Tamang paraan para sa mga senior. Ilang maliliit na piraso ng hinog na mangga. Isang kurot ng luyang dilaw, mas mabuti kung may kaunting maligamgam na tubig. Inumin o kainin 70 minuto bago matulog. Binibigyan nito ng oras ang katawan na pakalmahin ang inflammation bago magsimula ang tulog. Huwag ihalo ang luyang dilaw sa mabibigat na pagkain sa gabi. Panatilihing magaan. Panatilihing may layunin. Kung may natututunan kang kapaki-pakinabang, pindutin ang thumbs up. At siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na bahagi ay magbubunyag ng isang hindi gaanong kilalang kombinasyon na tumutulong sa mga senior na makapasok sa mas malalim na yugto ng tulog, hindi lang basta makatulog. Manatili ka. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang problemang nararanasan ng maraming senior pero bihirang maipaliwanag ng tama, tulog na mababaw, putol-putol, at hindi nakakapagpahinga. Nakakatulog ka, pero nagigising kang parang hindi ka talaga nagpahinga. Ipinapaliwanag ng mga eksperto sa pagtulog na nangyayari ito kapag hindi nakapasok ang katawan sa malalalim na yugto ng tulog, kahit technically ay natutulog ka. Dito nagiging makapangyarihan ang kombinasyon ng peras at nutmeg. Simulan natin sa peras. Ang peras ay isa sa pinakabanayad na prutas para sa mga senior. Nagbibigay ito ng banayad na hydration, natural na fiber, mas kaunting epekto sa blood sugar kumpara sa ibang prutas. Sinusuportahan ng peras ang katawan nang hindi pinapagana ng sobra ang pagtunaw o pantog na napakahalaga sa gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang nutmeg at makinig kang mabuti rito. Ginamit na ang nutmeg sa loob ng maraming siglo sa mga tradisyonal na pampatulog, at ngayon ay ipinaliliwanag na ng modernong siyensya kung bakit. Ang nutmeg ay may mga sangkap na sumusuporta sa paggawa ng melatonin, nagpapakalma sa nervous system, nagpapababa ng anxiety-related na pagkabalisa,
Ayon sa mga mananaliksik sa neurological science, ang maliit na dami ng nutmeg ay tumutulong sa utak na pumasok sa mas malalalim na sleep cycles. Kapag pinagsama ang peras at nutmeg, nanatiling balance ang hydration. Bumabagal ang nervous system. Nagiging mas malalim at tuloy-tuloy ang tulog. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mga senior na nagigising na hindi refreshed. Mababa at mababaw ang tulog. Madaling magising sa maliliit na ingay. Kung ganito ang tulog mo, mag-type ng waya sa comments. Napakahalaga ng bahaging ito, ingat sa paggamit ng nutmeg. Tamang paraan para sa mga senior. Ilang hiwa ng peras. Isang napakaliit na kurot ng nutmeg, hindi kutsara. Inumin o kainin 60 hanggang 90 minuto bago matulog. Hindi mas mabuti ang mas marami. Sapat na ang kaunting dami para bigyan ng senyales ang utak na magpahinga. Kung pakiramdam mo ay natutulog ka pero hindi ka gumagaling o bumabawi ng lakas, mag-comment ng laya ulit. Pindutin ang thumbs up kung nabuksan ng bahaging ito ang isip mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Dahil sa susunod na kabanata, ipapaliwanag ko kung kailan at paano gamitin ng tama ang mga kombinasyong ito, dahil dito nagkakamali ang maraming senior at nasisira ang resulta. Manatili ka. Makinig kang mabuti, dahil dito madalas pumapalya ang maraming senior, kahit alam na nila ang tamang mga kombinasyon. Pwede mong kainin ang tamang prutas. Pwede mong idagdag ang tamang pampalasa. Pero kapag mali ang oras, dami, at paraan, hindi gaganda ang tulog mo. Nagkakaisa ang mga eksperto sa pagtulog. Mas mahalaga kung kailan at paano ka kumakain sa gabi kaysa sa kung ano ang kinakain mo. Himayin natin ito ng malinaw. Una, oras, timing. Ang pinakamainam na oras para sa mga kombinasyon ng prutas at pampalasa ay 60 hanggang 90 minuto bago matulog. Bakit? Dahil kailangan ng katawan ng oras para masipsip ang sustansya, kumalma ang pagtunaw, maging stable ang blood sugar, magpadala ng sleep signal sa utak. Kapag masyadong malapit sa oras ng tulog ka kumain, nananatiling aktibo ang katawan, at ang aktibong katawan ay hindi lumulubog sa malalim na tulog. Kung nakasanayan mong kumain o mag-snack bago mismo matulog, mag-type ng waya sa comments. Ikalawa, control sa dami, portion control. Hindi ito pagkain. Hindi ito panghimagas. Binibigyang diin ng mga sleep specialists na ang maliit na dami ay nagpapakalma, habang ang malaking dami ay nagdudulot ng stress. Mga tuntunin para sa mga senior. Huwag kailanman kumain ng isang buong prutas sa gabi. Huwag pagsamahin ang maraming prutas. Huwag pagsabay-sabayin ang iba't ibang pampalasa. Isang prutas. Isang pampalasa. Isang layunin. Kung nakasanayan mong maghalo-halo ng pagkain sa gabi, mag-comment ng laita. Ikatlo, huwag paghaluin ang mga kombinasyon. Ayos lang ang saging at kanela sa isang gabi. Ayos din ang papaya at luya sa ibang gabi. Pero huwag kailanman pagsamahin sa iisang gabi. Kailangan ng katawan ng linaw, hindi kalituhan. Kung nagulat ka sa patakarang ito, pindutin ang thumbs up. Ika-4, mahalaga ang temperatura. Ang malamig na pagkain ay nakakashock sa pagtunaw sa gabi. Mas mabuti ang room temperature o bahagyang mainit. Kinukumpirma ng mga eksperto sa digestive health na ang mainit na senyales ay nagpapakalma sa nervous system, habang ang malamig ay nagpapagana nito. Ika-5, mas mahalaga ang consistency kaysa variety. Huwag palipat-lipat ng kombinasyon gabi-gabi. Pumili ng isang kombinasyon. Gamitin ito ng 7 sunod-sunod na gabi. Obserbahan ang tulog mo. Saka ka lang magdesisyon kung kailangan mong magpalit. Kung naniniwala kang mahalaga ang consistency, mag-type ng laya. At paalala lang, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Umiiral ang channel na ito para tulungan ang mga senior na maiwasan ang mga tahimik na pagkakamali na unti-unting nagnanakaw ng kalusugan. Sa huling kabanata, sasabihin ko ang katotohanang iniiwasan ng marami,
kung bakit hindi ibinabalik ng mga tableta ang totoong tulog, at ano talaga ang nagbibigay ng pangmatagalang pahinga sa mga senior. Manatili ka. Ngayon, narating na natin ang pinakahuling kabanata, at ito ang bahaging matagal nang hinihintay ng maraming senior pero bihirang marinig, ang katotohanan tungkol sa mga pampatulog at kung ano ang talagang nagbabalik ng malalim at tunay na tulog. Makinig kang mabuti. Maraming senior ang umaasa sa sleeping pills. Baka ikaw rin. Ito ang katotohanan mula sa mga eksperto sa pagtulog. Hindi ibinabalik ng mga pampatulog ang natural na sleep cycles. Pinapatahimik lang nila ang utak sa artipisyal na paraan. Nakabukas man ang mata mo. Tahimik man ang katawan mo. Aktibo pa rin ang mga ugat, hormones at pagtunaw. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagigising na hindi refreshed, kahit pakiramdam ay kumpleto ang tulog. Dito nagiging tunay na game changer ang mga kombinasyon ng prutas at pampalasa na tinalakay natin kanina. Ang mga natural na solusyong ito ay pinapatatag ang blood sugar, pinapakalma ang mga ugat, binabawasan ang inflammation, sinusuportahan ang pagtunaw, pinapataas ang natural na produksyon ng melatonin. Sa madaling salita, tinuturuan nila ang katawan kung paano muling matulog, sa halip na pilitin lang itong manatiling nakapikit. Pero ito ang kritikal na punto na naghihiwalay sa tagumpay at kabiguan. Consistency at tamang oras ang lahat. Sundin ng tama ang mga kombinasyon. Isang prutas, isang pampalasa sa tamang dami. 60-90 minuto bago matulog. Gawin ito ng hindi bababa sa 7 gabi. Mapapansin mo ang mga sumusunod. Mas malalim na tulog. Mas kaunting paggising sa gabi. Bawas pananakit at pulikat. Mas kalmadong isip sa gabi. Kung handa ka nang bawiin ang tunay na tulog, mag-type ng Maya sa comments ngayon din. Tandaan, hindi ito panandalian. Ito ay pagbabago ng pamumuhay para sa mga senior na gusto ng natural at pangmatagalang tulog. Bago tayo magtapos, ito ang mabilis na paalala. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi ka mahuli sa mga tips na para talaga sa kalusugan ng senior. Pindutin ang thumbs up dahil ang suporta mo ay tumutulong para mas maraming senior ang makadiskubre ng totoong solusyon. I-share ang video na ito sa isa pang senior na hirap matulog para makinabang din siya. Ang mas maayos na tulog ay hindi lang tungkol sa pakiramdam na presko. Pinapabuti nito ang memorya, binabawasan ang stress, sinusuportahan ang kalusugan ng bato, pinapalakas ang immune system, at nagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay. Kaya kumilos ka na ngayong gabi. Pumili ng isang kombinasyon. Sundin ito ng tama. Obserbahan ang pagbabago. At tandaan mo ito, alam pa rin ng katawan mo kung paano matulog. Kailangan lang nito ang tamang mga senyales para maalala muli. Maraming salamat sa panonood. Mag-comment sa ibaba kung saan ka nanonood at sabihin kung aling kombinasyon ang una mong susubukan. Ang paglalakbay mo tungo sa malalim at natural na tulog ay nagsisimula ngayong gabi.